Oo, tama, ang Pangulo ang nagsiwalat ng ng issue o usapin na ito. Pero ang tanong at hinahanap ng taong bayan at recently, tingin ko nakaapekto rin din ito yung pronouncement niya na pagdating ng Disyembre, may malaking isda o may malaking mga opisyal na mapapanagot. Oo. Nagdaan at nakalipas yung buong presidente, Disyembre, Pasko at Bagong Taon, pero walang, yun nga, malaking isda ang nadakip. Na binito niya. Siya din mismo nagsuggest niya, nag-recommend yan sa Congress. Tapos siguro sinabihan din siya sa mga senador na ang susobra na yata, lulobo na masyado. Siya mismo ang nagbito ng sarili niyang rekomendasyon. Wala po. At again, I'm just being careful on... Curious lang, why is he interested on this one? Is it, hindi naman it is a private deal? Bakit maging interesado si OMB Ombudsman Remulla on this private deal? Well, yung iba pa kasing mga statements ay tungkol sa Cabral Files. Na ang sinabi ko, November ko pa pinakita ito sa Ombudsman at baka ang feeling ng iba, ang insinuation ko, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Pagbanat sa mga Duterte, hindi na tinalang kilik ng taong bayan. Natural! Nagsimula sila 2022, 2023, 2024, 2025. Puro Duterte ang sinisilip. Tatangkilikin pa ba? Diyos ko naman. Alam na ho ng taong bayan ang ginawa kay BP Sara at sa mga Duterte. Puro pamumulitika. Hindi matapos ang pamumulitika. Ngayon, back to you. Nagkakabaligtaran ng sitwasyon, ha? Mukhang may balita ho, pati yung ibang congressman ay hindi na ho, parang ayaw na nilang makialam dito sa impeachment patungkol kay BP Sara. At may lumalabas na ugong-ugong na meron ng dalawang congressman mula Mayorya at Minorya, mababaligtad ang sitwasyon. Yan ang gusto natin. Yan ang kaabang-abang. Ano kaya ang feeling pag ito na si Bungit-ngit ang isasalang sa impeachment? Diyos ko, Karudi, anong mangyayari? Kakayanin kaya? Ha? Oo. Kasi ano yan, stressful yan eh. Pag ikaw ay nasa bingit at alam mo nang pwede kang matanggal, masibak sa pwesto, at ang uupo na presidente ay si BP Sara, na alam mo naman malaki ang ginawa mong problema, lalong-lalo na kay Tatay Digong, aba, woo! Tatawanan talaga kayo ng taong bayan. Diba? Kahit magbilang tayo, i-share nyo itong video natin. I-share nyo. Pakalat nyo sa napakaraming kababayan natin abroad, OFW. Na wala naman talagang tumatangkilik na dito sa mga propaganda nila na impeachment labang kay BP Sara. Diba? Ano nangyayari ngayon? Yung ibang congressman tumatahimik na. Yung lahat, pansinin nyo ito lang pansinin nyo. Yung umatake kay BP Sara na yung iba nagtatalo na, yung iba tumahimik na talaga. Ngayon wala nang ingay. No, maski yung tatlo sa Maynila, wala na hong boses. O yung mayabang sa Laguna, wala na ho, nangangamote na dahil talo maski nga yung babae sa Batangas, tahimik din. 'Di ba? Sila yun Akala nila lahat ng kaya nilang gawin magagawa pa nila. Ngayon, nababack to you sila. Bakit? Naaasar itong si Bongit sa pinsan niya. Nagsiwalat, di ba si Kong Toby? Sa kaninang vlog natin, di ba? Ngayon, meron pang pag-amin, pag ito talaga umabante, yung impeachment nito ni Bungek-ngek, agoy. Sarap, no? Kayo naman. 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25. 3 taon. 3 taon yung pinaglaruan si BP Sara na gusto nyong i-impeach.
Sorry! Kami naman! Ano meron? Pasok! Ano ito? Tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programa. Opo, Prof, sa nakalipas po na mga survey, like kagaya dito po sa SWS, meron silang survey last November sa trust rating ng Pangulo, lumalabas na ang net negative. To be exact, -3. Yung kanila pong trust -3. rating, net trust rating ng Pangulo. And at the same time, dito naman sa Pulse Asia, meron silang December na survey. Ang grado naman po sa performance naman po ito, lumalabas na -40 naman si Pangulong Bongbong Marcos. No? So sa lahat, dito sa comparison ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo, negative po ang net trust at net Grabe, performance no? ng Bagsak Pangulong talaga. Bongbong Marcos compare dito at parang nananatili na mas mataas pa rin yung grado ibinibigay ng taong bayan sa pangalawang Pangulo sa lahat ng matataas na diba? opisyal. Diba? And yung sa pahayag survey naman ng Publicus Asia, dito naman sa gabinete, lumalabas din na negative din yung approval sa buong gabinete ng administration ni Marcos Jr. Ano po sa tingin ninyo ang nakahatak ng husto dito sa kasalukuyang administrasyon kahit na lagi nilang ipinagmamalaki na sa panahon lang daw ng kasalukuyang administrasyon maraming ginawa like sa paglaban po sa korupsyon, Prof? Well, una sa lahat, no, wala pa rin din kasing tuldok o hindi pa rin din talaga napapanagot yung mga dapat na mapanagot dito sa buong flood control issue or flood control scandal. Oo, tama, ang Pangulo ang nagsiwalat ng ng issue o usapin na ito. Pero ang tanong at hinahanap ng taong bayan at recently, tingin ko nakaapekto rin din ito yung pronouncement niya na pagdating ng Disyembre may malaking isda o may malaking mga opisyal na mapapanagot. Nagdaan at nakalipas yung buong presidente Disyembre, Pasko at Bagong Taon, pero walang yun nga malaking isda ang nadakip o napanagot dito. Inaantay ng taong bayan ang pahayag ng ating Pangulo kung saan ano ba talaga may mapapanagot ba talaga na malalaking isda, at the same time yung mga napanagot o yung mga kakasuhan pawang mga maliliit na isda lamang at talagang nag-aantay pa rin din yung taong bayan at pinanghahawakan yung mismong sinabi din ng ating Pangulo. So ito yung defining moment ng kanyang liderato bilang Pangulo hanggang papunta na tayo dito sa tapos na o tumawid na tayo dun sa kalahati ng kanyang termino. So itong pagpasok ng taon hanggang sa mga susunod na mga buwan at pag talagang walang napanagot dito ay tuluyan namang sasadsad ang approval rating ng ating Pangulo at damay-damay na rito ang membro ng kanyang gabinete. Yun! Kita nyo na. Ito maliwanag sa maliwanag. Kasi, noong mga nakarang araw, nakaraang buwan, ano ba ang hinihingi ng taong bayan? Ano ba rin yung statement at pronouncement niya noong mga panahon na nagkakaroon pa ng ganung usapin? Di ba ang sabi niya, hindi merry ang Christmas. Merong mananagot. Merong makukulong. Parang ang lumalabas dito, meron na hong ito yung balita kay Alcantara, di ba? Parang nag-iiba ng statement. Maganda ba? Na mag-iba ng statement. Paano kung nag-iba rin pala ng statement itong si Diskaya? Oo, si Diskaya unang nakulong. Si Alcantara nakulong na ba? Nagtatanong lang. Tapos magpapalit. Ano sila? State witness na. Oo. Tapos nasa na nga pala yung sinuling pera? Wala pa. Wala pang balita kung nasaan. Nagtatanong lang ho kami kasi sabi kayo ng sabi na may makukulong hanggang ngayon, magpe-Pebrero na, wala pang the big fish. At natatabunan na ho yung issue nyo. Tatanong lang ho Huwag kayong maselan. Kasi ang problema sa inyo, gumagawa kayo ng istoryahe
o hindi naman nabibigyan ng solusyon. Kaya yung ratings ay talagang lagpak. Sumadsad na. Nakakatawa. Opo. Kapansin-pansin sa social media, sa iba't ibang mga gathering, alam niyo po yung chanting na may memorize na siguro ng taong bayan yung ikulong na yan, mga kurakot, Yan. ikulong na yan. Kahit nga sa Pista ng Nazareno, nababanggit yun. Recent lang yun ha. Tapos sa iba pang mga gathering kahit saan, ganun pa rin kahit sa social media makikita mo. So kumbaga, hindi sila satisfied kahit na merong sinasabing nakulong. In fact, dinipensan din ito ng Malacanang kasi natanong na once and for all, budol ba yung sinasabi na maraming magkakaroon ng hindi merry ang kanilang Pasko dahil makukulong na sila. Yun na pala yun. Wala naman daw sinabi ang Pangulo ng mga pangalan. So yung existing na mga nakakulong o sino ba yung mga nakasuhan, mga taga DPWH lang yun. So kumbaga, Yan. tumutugma yung resulta ng survey sa nakikita natin na patuloy nila ang panawagan. Parang hindi sila satisfied na yung mga nakakulong na yun na talaga ang nasa likod, Prof. Ayun nga ang problema Kuya Admar, Kuya Ngayon, itong tinatanong ang hirap ba na ikanta na nila kung sino yung mga durobo? Hirap na hirap sila maski sa Senado. 'Di ba? Umamin na si Ate Aming na talagang pag sila ay magsasalita, pinipigilan sila. Ibig sabihin, may cover up. Ngayon, hinahamon ng taong bayan, yung mga senador dyan, ngayon yung imbestigahan. Bakit hindi nyo kaya imbestigahan? At sa Kamara, bakit hindi nila kaya imbestigahan yung issue ng mali-malita? Ang hirap pag meron nagko-cover. Kamara, aminadong may hirapan sabay na impeachment complaint. Talaga. May hirapan naman talaga. Yan talaga ang katunayan dyan. Pero kung isa lang, si Bungik-ngik lang, siyempre mapapabilis yan. Sa tulong yan, ng taong bayan. Yan ang gusto ng taong bayan Hinahanap nila yung dapat managot Kauna-unahan sa kasaysayan kung matutuloy ang sabay na paghahain ng impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Aminado si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na magiging mahirap na proseso ito para sa House of Representatives at sa bansa. And it would be very not only difficult for the House but for the entire country. So isipin mo, the first and the second officials of the land will be facing, di ba, an impeachment complaint. Dagdag pa nito, kung matutuloy ang reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, dapat magkabukod itong talakayin ng Kamara. Ito ang problema. Diba? Parang pigil sila pag ang i-impeach si Bongit. Pero dati, kay Bibi Sara sila nakatuon, tuwan-tuwa sila. Dapat daw mapanagot, meron daw pondo na may betrayal of public trust. Ang dami nilang sinabi. Todo kampi-kampihan sila Sanghilera sila dun. At galit na galit pa sila pag sumasagot si Bibi Sara. Diba? Pinagtulong-tulungan ng Tuadcom, Tricom, kung ano ang kulong. Sila yun. Konti na lang kayo. Diba? Talo na yung iba. At next year, tatalo ka na rin. 2028. Aabangan ng taong bayan, wala nang magnanakaw, wala nang kurakot, wala nang durobo, mananalo. Kita nyo nga yung isa. Yabang-yabang, tumakbo ng gobernador. Agoy. Tinalo ng babae. Kilala nyo yun. Taga saan yun? Type nyo sa comment section kung taga saan yun. Diba? Ang hirap kasi sa inyo, bira kayo ng bira. Hindi nyo alam, universe na ang nagsasalita. Diba? Universe na talaga ang gumagawa ng paraan. Para saan? Sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. Ang sabi sa universe, yung nabasa sa card at hula din Kaya yung iba, pasensya na po kayo kasi meron daw hindi na naniniwala sa hula. Kanya-kanya lang po tayo ng paniniwala o opinion.
So wala namang masama eh, di ba? Ang sabi sa universe, VP Sara ang magiging presidente. Babae ang magiging presidente. So hindi pwede yung mga babaeng mga dorobo Si VP Sara lang. Kasi may tatakbo daw kuno. Tatalunin daw si VP Sara. Kwento mo lang ngayon yan. Pagdating ng 2028 at natalo ka, sabihin nyo hindi nyo talaga kaya si VP Sara. 32 million plus yung supporter ni Tatay Digong. Equals 50 million. Solid. Solid yan. Nakita mo ito si Atty. Guanzon kakamping to pero kita nyo naman parang nasa side na ho ng Duterte. Hindi ako magtataka. Baka tumakbo tong senador. Pag tumakbo tong senador, sigurado. Atty. Guanzon, stay put ka lang. Huwag ka lang pupunta doon sa mga dorobo. Birahin mo lang ng birahin yung mga dorobo. Kung may chance, bakit hindi? Di ba? Hindi naman masamang tinapay ito si Atty. Guanzon kasi talagang binibira na ito si Bungit-ngit nung una pa lang eh. Di ba? Ano meron, attorney? Hayaan na natin yan si Auntie Claire. Kasi Ayun, alam yun nyo, pala. entertainment natin yan siya. Kaya ayaw ko nga na mamamaya iparesign niya ni Bonggit Diba? She's our entertainment. Saan ka ba naman makakita ng spokesperson na nang-a-attack ng Vice President? Tama. Surely, hindi na yung trabaho ng spokesperson Kaya na nga eh. Rangoy Undersecretary. Napakataas ng sweldo niyan. May mga representation and travel allowance pa yan. Nako. Diba? Kaya, Tama. kung gusto niya makipagdebate, meron ako, bigay sa kanya, si Chucky Doll. Good job. Hayaan na natin yan si Auntie Claire kasi alam nyo, entertainment natin yan siya. Kaya ayaw ko nga na mamamaya iparesign niya ni Bonggit Diba? She's our entertainment. Saan ka ba naman makakita ng spokesperson na nang-a-attack ng Vice President? Surely, hindi na yung trabaho ng spokesperson na Rangoy Undersecretary. Napakataas ng sweldo niyan. Grabe, taas pala ng sweldo nito ni Anta Clara, no? Tapos ganun-ganun lang. First time ever ako nakakita. First time ever lang ako nakakita. Wait lang first time ever lang tayo nakakita na talagang mismo, na taong gobyerno ang bumibira dito sa pangalawang pangulo, which is si VP Sara. Mawiwindang ka talaga eh. Talagang meron siyang mga banat. Lagi minsan sa alam niyo yun, napapanood niyo sa minsan, pero dapat yun mali, dapat yun hindi eh. Dapat doon neutral ka lang. Kaso nga lang, wala. Ganun lang yung trabaho niya eh. Hindi niya alam siguro, sabi ni Aling Ledesma, kung ano ang trabaho niya. Yun lang. Kaya magugulat ka. Gulantang ang taong bayan pag bumibira. Minsan masasyak ka na lang, ha? Talaga? Sinabi niya yun? Anak ng bugi Pero ang tanong, sino mas kamukha ni Chakadal? Kung ako tatanungin. Kayo muna. Type nyo sa comment section. Tuloy. Ano ibang sabi pa ni Atty. Guanzon? May mga representation and travel allowance pa yan. Diba? Kaya, kung gusto niya makipagdebate, meron ako, bigay sa kanya, si Chucky Doll. May magandang balita. Yan. Nagbasa daw si BBM ng 4,000 pages ng General Appropriations Act. Bago niya binito yung ibang program. Kasi nungalingan lang yun, attorney. Kasi bakit may unprogram na pumasok? Alam nyo ba, alam ba nila yung kung saan yung dadalhin yung unprogram na yun? Malamang yung sa maleta na naman. Sa maleta naman
Sa maleta na naman ilalagay ang program na yan. Oh, yun ang paraan nila. Kasi kung gusto mo, ikaw namumuno ka, kung talagang sinseridad ka at alam mo na gusto mo na makatulong, ang gagawin mo ganito. Oo, ilagay mo sa program, tapos bantayan mo ang budget. Kaso wala di ba? budget. Ang tanong, naintindihan ba niya? Bagsak yun sa mate. Grabe ka, akala mo talaga sa amin, tanga-tanga na namin. Bali wala yung 4,000 pages isang gabi lang yung binabasa ng mga law students Tapos ikaw, palakpak! Pag nakabasa si BBM ng 4,000 pages, yung unprogrammed funds na yan, na binito niya, siya din mismo nagsuggest niya, nag-recommend yan sa Congress Tapos siguro sinabihan din siya sa mga senador na ang susobra na yata, lulobo na masyado. Siya mismo ang nagbito ng sarili niyang rekomendasyon. Ano ba ang program funds na yan? Yan ang pork barrel ni BBM. Nako, Yan yung walang pera pa na hindi mo pwedeng gastusin kung walang pumapasok ng mga new revenues, yung mga bagong income ng national na gobyerno. Bakit mo nilalagay dyan? Wala pa naman pala income. Dapat zero ang program funds. Di ba? Tama. Dapat zero. Wala kayong ilalagay diyan kung wala naman palang pagtutuunan o pag walang gagastusan, kung walang programa. Kaya tama ito si Atty. Guanzon. Palasyo may buwelta kayo magalong sa issue ng guarantee letters. Guarantee letters? Hindi nyo ba alam nakakatulong yung guarantee letters na yan? Bakit pati ba naman guarantee letters? Ano bang anomalya ngayon sa guarantee letters? Tingnan nga natin. Yang with regards pa rin po sa guarantee letters, according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw po ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na atin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa. Sa pagsasalita, Hindi na ba? hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA. Yun lang, ha? Problema, di natin alam kung sino ang tama dyan. Pero, ang usapin ng guarantee letter, dapat yan, ibigay yan sa taong nangangailangan, kagaya ng medical assistance, o hospital bill assistance, o mapaburial man. Bigay nyo. Huwag nyo nang pagdebatihan yan. Kasi kailangan ho yan ng mamayang Pilipino. Lalong-lalo na yung kapos. Ngayon, may bibigay akong video sa inyo. Nako, mukhang hindi pa ata natapos yung upload ng video. Mayroon maya-maya. Alam niyo yung mga nangyayari yung mga kabataan sa mountain? Nabalitaan niyo ba yon? Na Kuya Goods, na wala kasi nawala yung video natin na yun, hindi ko na-record Pero pag natapos to, parang hindi ata matatapos. So, ibahin na lang natin. Yung usapin sa guarantee letter na yan, maganda yan. Huwag lang kukurapin. Pero kung sino ba ang kurap, mahiya naman kayo. Sabagay, marami yan. Kasi kung hindi nyo nalalaman, kayo hong nasa LGU, meron hong binibigay na guarantee letter ang congressman, mayor, humingi rin kayo sa mga konsihal, humingi rin kayo sa senador, humingi rin kayo. At pumunta kayo sa DOH, makakahingi kayo. Pumunta kayo sa OBP, makakahingi kayo. Sa OBP, hindi kayo tatanggihan. Yan ang totoong, naranasan ko yan, humingi kami ng tulong sa mga ganyan, sa congressman, sa senador. Sa Senate, maganda kayong magpunta. Sa Senate, mag-iwan lang kayo doon, mag-drop lang kayo doon, tapos ite-text kayo. Merong mga senador na kuripot, merong galante. Depende sa case. Ano lang kayo ng ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na
parang kung ano yung case, oo, mabibigyan ho kayo, huwag kayong mag-alala. Kaso nga, pag matakaw at madamot, wala kayong magagawa. Kaya nakakatuwa, nalalaman mo talaga kung sino yung mga durobo sa bansa. Imbis na itutulong na nila sa taong bayan, minsan kakatungin pa. Diba? Nakakaawa. Kawawa na nga yung walang pera. Sabagay, yung iba naman, may tumutulong din. Pero mas maganda sana, ipanukala ng gobyerno, kagaya sa ibang bansa, na wala ka nang babayaran. Paggamot man, sa hospital man, wala ka nang babayaran. Dito kasi wala. Ginawa na nilang negosyo. Ginawa na talaga nilang negosyo ang ganyang bagay. Kaya, pag mahirap ka, kawawa ka. Diba? Sobrang hirap mo na, lalo ka pang maghihirap. Dahil mangungutang ka eh. Diba? Ano to? Appeal on medical records. Duterte camp had inkling of common between ICC na naman tayo. Wala nang kakawenta-kwenta yung ICC na yan. Malapit nang lumabas si Tatay Digong. Konting kembot na lang. NUP denies reckless bribery. Ito na naman tayo sa mga Supreme Court, 60 billion PhilHealth. Ito tayo. Naibigay na ba yung 60 billion na pinababalik ng PhilHealth? Asa na kaya? Ito yung sinasabi ko. Asa na? Pinasasauli ng Korte Suprema ang 60,000 pisong excess reserve fund ng PhilHealth na inilipat sa National Bureau of Treasury. Yan ang kautusan ngayon ng kataas-taasang hukuman matapos ang isinagawa nitong oral argument kaugnay ng consolidated petition hinggil sa naging kautusan ng gobyerno na ilipat ang 89.9 billion pesos na excess reserve fund ng PhilHealth para mapondohan ang iba pa nitong proyekto. Matatandaan na nasa 60,000 pisong pondo ang naunang inilipat sa National Treasury sa 3 tranches, kasunod na rin ng inilabas na circular ng Department of Finance o DOF. Pinatitigil din ng kataas-taasang hukuman ng anumang paglilipat pa ng pondo sa natitirang 29.9 billion pesos na balanse sa excess fund. May inilabas ang ESI na temporary restraining order hinggil dito. Sa unanimous decision ng ESI, kailangang ibalik sa PhilHealth ang nailipat na pondo at ipaloob sa 2026 General Appropriations Act. Salamat, PhilHealth. Salamat Supreme Court. At yung dumurobo sa PhilHealth Fund, mahiya naman kayo. Sobrang kahihiya na. Representative Leviste, sinagot ang aligasyon na ibinabato sa kanya ni Bongbong Hing. Sino ba yon? Mamang Ngingitim. The allegation is I sold the company with a franchise. Yes. And galing na po sa Meralco, I did not sell the company with a franchise. Parang mali siyang dating. Nirerespeto ko po si Ombudsman Remulla, kaya hindi po ako nagbigay ng direktang sagot. Dahil ang Meralco po ay I nag-correct correct myself. Hindi mali siya. Lack of research. maling ang kumpanya po allegation na to. Lack of research. Paano nga lack of research? Lack of There research. was no sale of the company with the franchise. Sa makatuwid, ito pinag-uusapan dito na binenta mo yung prangkisa, wala kang binentang prangkisa. Wala po. At Correct. again, I'm just being careful on Curious conflict lang, of why interest. is he interested on this one? Is it hindi naman it is a private deal? Bakit maging interesado si OMB Ombudsman Remulla on this private deal? Well, yung iba pa kasing mga statements ay tungkol sa Cabral Files. Na ang sinabi ko, November ko pa pinakita ito sa Ombudsman at baka ang feeling ng iba, ang insinuation ko, hindi nila ginagawa ang trabaho nila. In your perception and probably the perception sa mga nanonood sa atin dito, parang in retaliation nito na parang since akala nila they were alluded to na hindi nila ginawa ang trabaho nila, ito na ngayon, ikaw pa yung tinira. Para bang, ikaw nga to dami mong ginagawang kalokohan, nagbenta ka ng prangkisa, parang ganun ang I dating. would like to let other people reach their conclusions, but Yeah. I think ang publiko ay naghihintay din na may malaking isda di umano na Tama po yun. makuhuli. Kung maaari ko pong linawin lang, hindi po yung prangkisa ang binili ng Meralco, hindi po dahil sa prangkisang ito, nagka 34 billion po ako. Yun po ay dahil sa laman ng proyekto sa Nueva Ecija na may iba pong mga tumulong sa akin na pwede ko din pong i-discuss another time. Of course, that's business deal. Okay, now question. Maraming kritiko ngayon, for some strange reason, rather than be happy with
an expose from you, no? They are criticizing you na, kunyari, parang polluted tong Cabral files na to, pinilit mo raw si Yusek Cabral. Didn't anyone ask Yusek Cabral at that time when did this happen? Buhay pa siya? Well, this is a perfect question because itong eksaktong listahang ito ay ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman in November. November! Buhay po si Yusek Cabral doon. Yes. At sinasabi ko, dapat nating imbestigahan bakit sa file ni Yusek Cabral may mga proyekto na naka-group together na eventually na-award kay Congressman Garjola linked companies na at that time si Yusek Cabral sana ay pwedeng sumagot. So kung ako ay... Bakit pinagkatiwala ni Yusek Cabral yung files sa iyo? Actually sir, nung June 11, una kong binisita ang kanyang opisina at nagbigay siya sa akin ng explanation ng kanyang high-level budget allocation formula. At nagsulat din po ako asking for the budget per district. At nung pumasok si Official Secretary Vince, communique ito. yes sir. Okay. At nung pumasok si Sec Vince sa DPWH on September 1, naisip ko na magandang pagkakataon nito to try again dahil si Sec Vince ay para sa transparency. Yes. At mula September 4 hanggang December, nasa akin ito, alam ko ni Sec Vince, at nung November pa nga, sinabi ko sa media, meron akong listahan ng pre-ordering di umano ng mga kumpanyang korektado kay Congressman Garjola. At buhay pa si Yusek Cabral noon, wala naman nagsabi na hindi ko dapat ilabas yan. Pero for some reason po, nung Desyembre, nung uminit na ang diskusyon tungkol sa mga files ni Yusek Cabral, lumabas na po ang mga aligasyon na kahit na may CCTV kami na maayos kami maglalakad sa opisina, Nakita ko yun. hindi naman daw authorized ang pagbibigay nito sa akin. Pero ang gusto ko lang linawan ng po is November ko pa sinasabi sa publiko. Haven't you, Kita nyo na. Ngayon yung aligasyon na lumalabas, eto na, sinagot na ni Kong Libiste. Ay, ano yung patunay dyan? Kita nyo naman. Halos totoo naman. At ito lilinawin lang natin. Hindi pa siya kongresista na nagkaroon siya ng kontrata. Oo. Isa pa siyang ano ba tawag doon? Hindi kongreso, hindi siya politician. 'Di ba? O ngayon sinilip. Agay, mali naman 'yon, yung aligasyon na 'yon. Kaya kung mabot ka sa video natin hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye.